Handa ka na bang magkaroon ng sariling susi sa gitna ng busy na lansangan ng Manila? Alam nating lahat na ang pagbili ng bahay ay hindi lang basta pagpili ng magandang pader, kundi isa sa pinakamalaking desisyon na gagawin mo para sa iyong kinabukasan. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 praktikal at solidong aral na magsisilbing mapa mo para hindi ka maligaw o mabudol sa real estate market. Mula sa tamang mindset hanggang sa mga sikreto ng negosasyon, tatalakayin natin ang lahat ng kailangan mong malaman. Kaya naman, siguraduhing tapusin ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magliligtas sa iyo sa malaking pagkakamali at magsisiguro na ang pinaghirapan mong pera ay mapupunta sa tamang pundasyon. Tara, simulan na natin ang biyahe patungo sa iyong pangarap na tahanan. Ka-tips! Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang tunay na kakayahan sa pagbili ng bahay. Bago ka tumingin ng mga naggagandahang model unit sa mga showroom o mag-scroll sa mga real estate groups sa social media, kailangan nating pag-usapan ang pinakamahalagang aspeto ng pagbili ng bahay at iyan ay ang iyong mindset pagdating sa affordability. Marami sa ating mga ka-tips ang nagkakamali dahil ang tanging tinitingnan lang nila ay kung kakasya ba ang monthly amortization sa kanilang sahod sa kasalukuyan nang hindi iniisip ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Ayon sa mga prinsipyo ng financial psychology, ang pagkakaroon ng pambayad buwan-buwan ay hindi laging nangangahulugan na afford mo na ang isang property dahil ang tunay na kakayahan ay sinusukat sa kapasidad mong ituloy ang pagbabayad nang hindi nasasakripisyo ang iyong quality of life at emergency savings. Dapat mong tandaan na ang pagbili ng bahay sa Manila ay isang long-term commitment na tatagal ng 15 hanggang 30 years, kaya hindi pwedeng bahala na ang mindset mo sa simula pa lang. Gamitin natin ang math para maging gabay at hindi lang emosyon ang paiiralin natin dahil ang bahay na maganda sa paningin pero nagdudulot ng stress sa bulsa ay magiging pabigat sa halip na biyaya para sa iyong pamilya. Ang unang step para malaman kung afford mo talaga ang bahay ay ang paggamit ng 30% rule, kung saan ang iyong monthly amortization o ang babayaran mo buwan-buwan sa bangko o pag-ibig ay hindi dapat lumalagpas sa 30% ng iyong net income o yung take-home pay mo pagkatapos ng lahat ng kaltas. Halimbawa, kung ang kinikita mo sa isang buwan ay 50,000 pesos, dapat ay hanggang 15,000 pesos lang ang inilalaan mo para sa bahay para may matira pang 35,000 pesos para sa pagkain, kuryente, tubig at iba pang pangangailangan. Kapag pinilit mong kumuha ng bahay na ang monthly ay nasa 25,000 pesos o 50% ng sahod mo, siguradong magkakaproblema ka sa oras na magkaroon ng emergency o biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Ang layunin natin dito ay magkaroon ng bahay habang komportable pa ring nabubuhay at hindi yung nakatira ka nga sa sariling bahay pero tuyo at noodles na lang ang kinakain nyo araw-araw dahil lahat ng pera ay napupunta na sa pambayad ng utang. Napaka-importante na maging tapat ka sa sarili mo pagdating sa numerong ito dahil ang bangko ay pwedeng mag-approve sa iyo ng mas mataas na loan pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano talaga kabigat ang gastusin mo sa buhay. Bukod sa monthly amortization, kailangan mo ring paghandaan ang tinatawag nating hidden costs o yung mga gastos na hindi laging sinasabi ng mga ahente sa simula pero siguradong sisingilin sa iyo bago mo makuha ang susi. Bilang practical na gabay, magtabi ka ng extra 10% ng total contract price ng bahay para sa mga closing costs, documentary stamp tax, transfer fees, at registration expenses na kailangan para mailipat ang titulo sa pangalan mo. Kung ang bibilhin mong bahay ay nagkakahalaga ng 3 million pesos, asahan mo na kailangan mo ng extra 300,000 pesos para sa mga legal na papel at bayarin sa gobyerno bukod pa sa iyong down payment. Maraming mga ka-tips ang nagugulat at nai-stress dahil akala nila ay down payment lang ang kailangang ilabas na pera kaya nauuwi sila sa pangungutang sa ibang tao para lang mabayaran ang mga fees na ito. Isama mo na rin dito ang budget para sa bank appraisal fees at mortgage redemption insurance o MRI na kailangan para protektado ang pamilya mo sakaling may mangyari sa iyo habang hindi pa bayad ang bahay.
Isa pang mahalagang konsepto na dapat mong intindihin ay ang tinatawag na opportunity cost o yung halaga ng mga bagay na isinusuko mo kapag pinili mong ibuhos ang lahat ng ipon mo sa isang bahay. Sa librong The Psychology of Money, ipinapaliwanag na ang pera ay may iba't ibang gamit at ang pagbili ng bahay ay madalas na tinuturing na investment pero sa katunayan ay isa itong lifestyle asset sa unang ilang taon dahil hindi naman ito nagbibigay ng cash flow sa iyo. Tanungin ang sarili kung ang ilalabas mong 500,000 pesos para sa down payment ay mas lalago ba kung itatayo mo ito ng maliit na business o ilalagay sa mga low-risk investments kaysa itulog ito sa isang lote. Hindi ko sinasabing masama ang bumili ng bahay pero kailangang malinaw sa iyo na ang pagbili sa Manila ay isang desisyon para sa seguridad at stability ng pamilya at hindi dahil iniisip mong yayaman ka agad dito sa loob ng maikling panahon. Ang pag-unlad ay hindi lang nakikita sa pagkakaroon ng titulo ng lupa kundi sa tamang pagbalanse ng iyong assets para hindi ka maging house poor o yung taong maraming properties pero walang cash sa bulsa. Panghuli, kailangan mong labanan ang tinatawag na FOMO o fear of missing out lalo na kapag nakikita mong ang mga kaibigan o kasabayan mo ay nagpo-post na ng kanilang mga bagong bahay sa social media. Ang tamang mindset ay ang pagtanggap na bawat isa sa atin ay may sariling financial timeline at hindi karera ang pagbili ng property dahil ang bawat pirma mo sa kontrata ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Mas mabuting maghintay ng 1 o 2 taon pa para makapag-ipon ng mas malaking down payment kaysa madaliin ang pagbili ngayon pero hahantong naman sa foreclosure o pagkakarimit ng bahay dahil hindi kinaya ang bayaran. Ang pagiging wise na ka-tips ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng disiplina na sabihing hindi pa ito ang tamang oras kung ang math ay hindi pa pabor sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagkuha ng bahay kundi ang paninigurado na ang bahay na iyon ay magiging pundasyon ng iyong kapayapaan at hindi simula ng iyong kalbaryo sa utang. Aral 2. Mastery sa lokasyon at micromarket. Pagdating sa pagbili ng bahay sa Manila, hindi sapat na maganda ang hitsura ng subdivision o modern ang design ng condo unit na nakita mo sa brochure dahil ang pinaka-importanting rule sa real estate ay location, location at location. Ang mastery sa lokasyon ay hindi lang tungkol sa kung anong city ang pipiliin mo, kundi ang pag-intindi sa tinatawag nating micromarket o yung mismong kanto, street at barangay kung nasaan ang property. Maraming mga ka-tips ang nabubudol dahil tumitingin lang sila sa ganda ng pintura pero hindi nila alam na ang area palang iyon ay dinadaanan ng baha tuwing ulan o kaya naman ay sobrang sikip ng kalsada na kahit emergency vehicle ay hindi makakapasok. Ang Manila ay isang complex na lugar kung saan ang bawat kanto ay may magkakaibang presyo at panganib kaya dapat kang maging parang isang detective na nag-iimbestiga sa bawat detalye bago ka maglabas ng pera. Huwag kang magmadali sa pagpirma ng reservation fee hanggat hindi mo kabisado ang bawat aspeto ng kapaligiran mo dahil ang bahay ay pwede mong i-renovate pero ang lokasyon ay hindi mo na mababago habang buhay. Ang unang practical na step na dapat mong gawin ay ang tinatawag nating flood test at hazard check dahil napakahirap tumira sa isang bahay na kailangan mong laging magbuhat ng gamit tuwing ulan. Huwag kang maniniwala agad sa sinasabi ng agent na hindi dito binabaha dahil trabaho nilang ibenta ang property kaya mas mabuting ikaw mismo ang gumawa ng research gamit ang mga online tools tulad ng Hazard Hunter PH o Project Noah. Ang mga application na ito ay magbibigay sa iyo ng ideya kung ang area ba ay malapit sa fault line o kung gaano kataas ang tubig sa lugar na iyon base sa kasaysayan ng mga nagdaang bagyo. Bukod sa digital research, ang pinakamagandang gawin ay bisitahin ang area sa oras na malakas ang buhos ng ulan para makita mo kung mabilis bang mag-drain ang tubig o kung nagiging dagat ang tapat ng bahay mo. Isipin mo ang hassle at ang gastos sa paglilinis at pagkumpuni ng mga nasirang gamit kung hindi ka magiging mapanuri sa aspetong ito ng lokasyon sa simula pa lang. Isang aspeto pa ng lokasyon na madalas makalimutan ng mga tao ay ang commute time audit o ang pag-compute kung gaano karaming oras ang mawawala sa iyo sa biyahe araw-araw. Sa Manila, ang 5 kilometrong distansya ay pwedeng maging 1 oras na biyahe.
Depende sa traffic flow at availability ng public transport tulad ng LRT, MRT o mga terminal ng bus at jeep. Subukan mong pumunta sa property sa oras ng rush hour mula 7 o'clock hanggang 9 o'clock sa umaga at 5 o'clock hanggang 7 o'clock sa gabi para maranasan mo ang tunay na kalbaryo o ginhawa ng magiging biyahe mo. Ang oras na nasasayang mo sa traffic ay may katumbas na halaga sa pera at higit sa lahat ay nakakabawas sa quality time mo para sa iyong pamilya at sarili. Kung ang matitipid mo sa murang halaga ng bahay ay mapupunta lang din sa mahal na pamasahe o gas at pagod ng katawan, baka mas mainam na humanap ng mas mahal na property pero mas malapit sa iyong trabaho o mga basic needs. Huwag mo ring kalimutang maging isang secret shopper sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong aktwal na nakatira sa paligid ng property na balak mong bilhin. Tanungin mo ang mga kapitbahay tungkol sa supply ng tubig, kung ito ba ay nawawala, kung maayos ba ang koleksyon ng basura, at kung ligtas bang maglakad sa gabi sa labas ng subdivision o building. Alamin mo rin ang tungkol sa Homeowners Association o HOA dahil sila ang magpapatakbo ng komunidad at kung magulo o kurakot ang pamunuan ay siguradong magiging sakit ito ng ulo sa hinaharap. Ang pag-alam sa zoning ng lugar ay mahalaga rin dahil baka ang katabing lote na akala mo ay bakante ay gagawin palang factory, warehouse o bar na magdudulot ng ingay at polusyon sa iyong tirahan. Ang isang tahimik na residential area ngayon ay pwedeng maging maingay na commercial zone bukas kaya dapat ay may ideya ka sa development plan ng lungsod o ng developer. Panghuli at ang pinaka-critical sa lahat ay ang verification ng titulo ng lupa o ang tinatawag na due diligence sa mga legal na dokumento para hindi ka mabiktima ng scam. Siguraduhin na ang titulo ay clean, ibig sabihin ay walang mga encumbrances, liens, o hindi nakasanla sa bangko ang property nang hindi mo alam. Pumunta ka mismo sa Registry of Deeds o kumuha ng Certified True Copy ng Transfer Certificate of Title o TCT para ma-verify kung ang pangalang nakasulat ay tumutugma sa taong nagbebenta sa iyo. Tignan mo rin kung ang property tax o amilyar ay updated ang bayad dahil baka magulat ka na may malaking utang pala sa gobyerno ang bahay na bibilhin mo. Ang pagiging wise na ka-tips ay ang hindi pagtitiwala sa kopya lang na ipinapakita sa iyo kundi ang pag-validate sa mga tamang ahensya ng gobyerno para masigurado na ang hard-earned money mo ay mapupunta sa isang lehitimong ari-arian. Aral 3, Strategy sa Financing at Talinong Paggamit ng Utang. Ang pagbili ng bahay sa Manila ay madalas na nangangailangan ng tulong mula sa mga financial institutions dahil iilan lang sa atin ang may kakayahang magbayad ng milyon-milyong piso ng cash at isang bagsakan. Dito pumasok ang konsepto ng leveraging o ang paggamit ng pera ng ibang tao tulad ng bangko o pag-ibig fund para makuha mo ang asset na gusto mo habang pinapanatili mong may laman pa rin ang iyong bulsa. Pero bago ka sumabak sa anumang loan, kailangan mong maintindihan na ang utang ay parang isang matalim na kutsilyo na pwedeng makatulong sa iyo o pwedeng makasugat kung hindi mo alam ang tamang hawak. Ang pagpili sa pagitan ng bank financing at pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas sikat, kundi sa kung anong terms ang pasok sa iyong long-term financial plan. Dapat ay mayroon kang malinaw na strategy kung paano mo babayaran ang utang na ito nang hindi ka nagiging alipin ng interes sa loob ng mahabang panahon. Ang unang hakbang para sa isang matalinong financing ay ang pagkuha ng pre-approval bago ka pa man magsimulang mag-viewing ng mga bahay para alam mo ang iyong hangganan. Maraming mga ka-tips ang nagkakamali dahil naghahanap muna sila ng bahay at nagbabayad ng reservation fee, tapos sa huli ay malalaman na hindi pala sila approved sa loan o mas maliit ang ibinigay na halaga ng bangko kaysa sa kailangan nila. Sa pamamagitan ng pre-approval, titingnan ng bangko ang iyong credit history, income, at stability sa trabaho para bigyan ka ng letter of guarantee na magsasabi kung hanggang magkano lang ang pwede mong hiramin. Ang dokumentong ito ay parang isang sandata dahil kapag nakipag-usap ka sa seller, alam nilang seryoso kang buyer at may pondo ka ng nakahanda para sa transaksyon. Mas mabuti nang malaman mo ang katotohanan sa simula pa lang kaysa masayang ang oras, pagod at reservation fee mo sa isang property na hindi mo naman pala kayang pondohan ayon sa evaluation ng mga eksperto sa pera.
Pagdating naman sa pagpili sa pagitan ng pag-ibig at bank financing, kailangan mong tingnan ang interest rates at ang flexibility ng bawat isa para sa iyong situation. Yung pag-ibig fund ay kilala sa pagiging mass-based at maganda para sa mga long-term loans na aabot hanggang 30 years dahil mas madaling pakiusapan ng gobyerno sakaling magkaroon ng problema sa ekonomiya. Sa kabilang banda, ang mga private banks ay madalas na nag-aalok ng mas mababang interest rates, lalo na sa mga unang 5 years ng loan. Pero kailangan mong maging maingat sa tinatawag na repricing period. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng fixed period mo, pwedeng biglang tumaas ang monthly amortization mo. Depende sa takbo ng market, kaya dapat ay handa ang budget mo sa ganitong pagbabago. Huwag kang tumingin lang sa initial rate na ibinibigay sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magiging maximum na itataas nito sa hinaharap para hindi ka magulat sa iyong billing statement pagkalipas ng ilang taon. Isang technique para makatipid sa interest ay ang paglalabas ng mas malaking down payment hanggat kaya mo, kahit na ang minimum lang na hinihingi ng developer ay 10% o 20%. Sa mundo ng real estate, interest is computed based on the remaining balance. Kaya habang mas maliit ang utang mo sa simula, mas maliit din ang kukunin ng bangko na interes mula sa iyo buwan-buwan. Kung mayroon kang extra cash, huwag itong ibili ng mga luho o gamit sa bahay na mabilis naman mawalan ng value, kundi ibuhos mo ito sa down payment para mapababa ang iyong principal loan amount. Kapag ginawa mo ito, hindi lang liliit ang iyong monthly amortization, kundi mas mapapaaga rin ang posibilidad na matapos mo ang utang mo sa loob ng mas maikling panahon. Ang pagiging agresibo sa down payment ay isang paraan ng pagpapakita ng financial discipline na magbubunga ng malaking tipid sa loob ng 10 o 20 taon na darating. Panghuli, kailangan mong matutunan ang tungkol sa principal-only payments o ang pagbabayad ng diretso sa iyong utang sa halip na sa interes lang napupunta ang pera mo. Karamihan sa mga standard amortization schedules sa Manila ay interest-heavy. Sa simula, ibig sabihin ang malaking bahagi ng binabayad mo ay napupunta lang sa interes at kakarampot lang ang nababawas sa mismong utang mo sa bahay. Bilang wise na katips, maaari kang magtanong sa iyong bangko kung paano ka makakapagbayad ng extra amount na ibabawas diretso sa iyong principal balance tuwing anniversary ng iyong loan o tuwing may bonus ka. Ang simpleng pagbabayad ng extra 1 month worth of amortization bawat taon ay pwedeng makabawas ng hanggang 5 years sa iyong 30-year loan at makakatipid ka ng daan-daang libong piso sa interes. Ang layunin natin dito ay hindi lang makuha ang bahay, kundi ang maging malaya sa utang sa lalong madaling panahon para ma-enjoy mo ang iyong pinaghirapan nang walang iniisip na bayarin. Aral 4, Technical Due Diligence at ang Builder's Eye. Sa pagbili ng bahay sa Manila, hindi ka dapat basta-basta nagpapadala sa ganda ng interior design na nakikita mo sa mga model unit o sa mga aesthetic na pictures sa social media. Ang kailangang pairalin dito ay ang tinatawag nating builder's eye o yung kakayahan na makita ang kalidad ng gawa sa likod ng magandang pintura at mga dekorasyon. Maraming mga developers ang gumagastos ng malaki para sa staging ng kanilang model units para magmukhang malawak at elegante ang space, pero sa totoo lang ay baka bare unit o semento lang ang matatanggap mo pagdating ng turnover. Bilang isang wise na katips, dapat ay marunong kang mag-inspeksyon sa technical side ng property mula sa pundasyon hanggang sa bubong dahil ang mga cosmetic na ganda ay madaling baguhin. Pero ang mga structural na problema ay napakamahal at napakahirap ayusin kapag nakatira ka na doon. Ang pagiging mapanuri sa construction quality ay ang pinakamahalagang depensa mo para hindi masayang ang pinaghirapan mong pera sa isang bahay na madaling masira o tadtad ng problema sa loob. Ang unang dapat mong linawin sa iyong developer o agent ay ang malaking pagkakaiba ng standard unit sa delivered unit para hindi ka magulat sa araw ng turnover. Itanong mo ng diretso kung kasama na ba sa presyo ang mga tiles sa sahig, ang pintura sa pader, ang mga partitions para sa kwarto, at kung mayroon na bang mga basic fixtures sa banyo at kusina. Madalas kasi na ang nakikita sa showroom ay puno ng mga salamin at lighting fixtures na nagpapamukha sa kwarto na malaki. Pero ang aktual na makukuha mo ay baka semento lang ang sahig at walang kisame. Magbaon ka ng sarili mong tape measure sa bawat site visit para masukat mo kung kasya ba talaga ang kama o sofa na balak mong ilagay.
dahil minsan ay gumagamit sila ng mga custom-sized furniture sa model units para magmukhang maluwag ang area. Ang pag-alam sa eksaktong sukat at inclusions ng iyong bibilhin ay magbibigay sa iyo ng ideya kung magkano pa ang kailangan mong ihanda para sa renovation at pagpapatapos ng bahay bago kayo tuluyang makalipat. Dapat mo ring bigyan ng pansin ang mga aspeto na hindi agad nakikita ng mata pero napaka-importante sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng electrical capacity at plumbing layout ng bahay. Siguraduhin na ang load capacity ng kuryente ay sapat para sa mga appliances na balak mong gamitin, lalo na kung plano mong magkabit ng maraming aircon o water heater sa bawat banyo. Itanong mo rin kung nasaan ang lokasyon ng septic tank o pozo negro at kung gaano kadali itong i-access para sa maintenance sa hinaharap para hindi mo kailangang tibagin ang sahig ng kusina o sala kapag kailangan na itong sipsipin. Tignan mo rin ang mga drainage pipe sa paligid ng bahay kung maayos ba ang daloy ng tubig at kung may sapat na sikat ng araw at bentilasyon na pumapasok para hindi maging mamasain o prone sa amag ang iyong tirahan. Ang isang bahay na may magandang flow ng hangin at natural light ay hindi lang komportable tirhan kundi makakatipid ka pa sa iyong monthly electric bill dahil hindi mo kailangang laging nakabukas ang ilaw at electric fan. Napakahalaga rin na i-research mo ang track record at reputation ng developer na pinagbibilhan mo para masigurado mong hindi ka iiwan sa ere pagkatapos mong magbayad. Huwag kang tumingin lang sa mga bago nilang project, kundi bisitahin mo ang mga luma nilang subdivisions o condo buildings na nakatayo na ng 5 hanggang 10 years para makita mo kung paano ito tumatanda. Maayos pa ba ang mga kalsada at amenities? Gumagana pa ba ang mga security features at elevators? Mabilis ba silang rumesponde sa mga reklamo ng homeowners tungkol sa mga tulo o bitak sa pader? Ang mga developer na may magandang pangalan ay hindi lang basta nagbebenta ng bahay, kundi sinisiguro nilang maayos ang maintenance ng buong komunidad kahit tapos na ang turnover. Sa ganitong paraan, masisiguro mo na ang value ng property mo sa Manila ay patuloy na tataas sa paglipas ng panahon sa halip na bumagsak dahil sa kapabayaan ng management. Panghuli, huwag mong kakalimutang alamin ang tungkol sa warranty period o ang tinatawag na retention period na ibinibigay ng developer para sa mga factory defects. Karaniwan ay mayroon silang 6 months hanggang 1 year na commitment na ayusin ng libre ang anumang problema sa bubong, plumbing o electrical wiring na hindi mo kasalanan. Sa oras na i-turn over sa iyo ang susi, huwag mong pipirmahan agad ang acceptance document hanggat hindi mo nagagawa ang isang thorough punch listing o yung paglilista ng lahat ng nakikita mong maliit na gasgas, tulo o hindi lapat na pinto. Mas mabuting maging maselan ka sa simula at ipaayos ang lahat ng kailangang ayusin habang obligasyon pa ito ng developer kaysa ikaw ang gumastos at mag-asikaso nito kapag nakatira ka na sa loob. Ang isang matalinong ka-tips ay laging handang magtanong at mag-inspection dahil ang pagbili ng bahay ay ang pinakamalaking investment mo at deserve mo na makuha ang kalidad na binabayaran mo. Aral 5. Persistence at negotiation tactics sa pagbili ng bahay. Sa huling bahagi ng ating gabay, kailangang maintindihan ng bawat ka-tips na ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi lang isang financial transaction kundi isa ring laro ng negosasyon at tamang timing. Marami sa ating mga kababayan ang nahihiyang makipagtawaran o magtanong ng discounts dahil akala nila ay fixed na ang presyong nakikita sa mga flyer o website. Pero sa mundo ng real estate, laging may room para sa negosasyon lalo na kung alam mo kung anong mga puntos ang dapat mong pindutin para makakuha ng mas magandang deal. Ang pagkakaroon ng persistence o pagiging matiyaga ay mahalaga dahil hindi mo dapat agad kuhanin ang unang bahay na magustuhan mo nang hindi mo sinusubukang makuha ang pinakasulit na terms para sa iyong bulsa. Ang layunin natin dito ay gamitin ang lohika at hindi ang bugso ng damdamin para masigurado na ang bawat pisong ilalabas mo ay sulit at hindi ka dehado sa huli. Ang isa sa pinakamabisang tactical guide sa negotiation ay ang paghahanap sa tinatawag nating secondary market o yung mga resale na bahay mula sa mga individual na sellers sa halip na diretsyo sa malalaking developers. Sa market na ito, maaari kang makatagpo ng mga motivated sellers o yung mga taong kailangan ng ibenta ang kanilang property sa lalong madaling panahon
dahil baka lilipad na sila sa abroad, kailangan ng cash para sa medical emergency, o kaya naman ay naghahabol ng pambayad sa ibang utang. Kapag nakakita ka ng ganitong sitwasyon, mas malaki ang chance mo na makahingi ng malaking bawas sa presyo o kaya ay mas magaan na terms sa pagbabayad ng down payment. Huwag kang matakot na mag-alok ng presyong pasok sa budget mo basta't may hawak kang cash o pre-approved loan dahil ang mga sellers na nagmamadali ay mas pipiliin ang sigurado at mabilis na bayad kaysa sa mas mataas na presyo pero matagal pa bago mabuo. Kung sa mga malalaking developers ka naman bibili, ang persistence mo ay masusubok sa pagtatanong tungkol sa mga hidden promos at special discounts na hindi agad sinasabi ng mga agents sa simula. Ugaliin na itanong kung magkano ang magiging cash discount mo kahit na balak mong kumuha ng loan sa bangko dahil minsan ay may mga spot cash schemes sila na pwedeng makabawas ng hundreds of thousands sa total contract price. Bukod sa bawas sa presyo, maaari mo ring i-negotiate ang mga inclusions o yung mga dagdag na benepisyo tulad ng libreng transfer of title fees, libreng association dues para sa unang 2 years o kaya ay mga appliance gift certificates. Minsan, mas madaling magbigay ang developer ng mga ganitong freebies kaysa ibaba ang mismong presyo ng unit, kaya huwag kang mahihiyang mag-request bago mo pirmahan ang reservation agreement. Napaka-importante rin na laging gamitin ang tinatawag nating walk-away power o ang kakayahan na tumalikod sa deal kung hindi talaga pabor sa iyo ang mga kondisyon. Huwag mong ipapakita sa agent o sa seller na sobrang in love ka na sa bahay dahil gagamitin nila ang emosyon mo para hindi ka na humiling ng discount o para madaliin ka sa pagbabayad. Sa Manila, libo-libo ang options mo kaya huwag kang matakot na sabihing pag-iisipan ko muna o titingin pa ako sa ibang lugar para maramdaman nila na kailangan nilang galingan ang pag-alok sa iyo para makuha ang iyong oo. Ang taong handang hindi bumili ay siyang may pinakamataas na leverage sa anumang negosasyon dahil hindi siya kontrolado ng desperation o excitement. Panghuli, siguraduhin na ang lahat ng napag-usapan ninyo mula sa discounts hanggang sa mga pangakong repair o freebies ay nakasulat sa isang lehitimong kontrata at hindi lang puro laway o usapan sa chat. Basahin mo ng maigi ang bawat paragraph ng contract to sell at reservation agreement bago mo bitawan ang iyong pirma at ang iyong pera. Kung may mga terms na hindi malinaw sa iyo, huwag kang mag-atubiling magtanong o kumuha ng tulong sa isang lawyer para masigurado na protektado ang iyong karapatan bilang buyer. Tandaan mo ka-tips, ang pagbili ng bahay ay isang malaking laban at ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at lakas ng loob na makipagnegosasyon ang magsisilbing panalo mo para makuha ang pangarap mong tahanan sa Manila nang hindi ka nalulugi. Sa pagtatapos ng ating usapan, tandaan ninyo na ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi isang karera kundi isang marathon na nangangailangan ng matinding paghahanda. Nagsimula tayo sa pagkakaroon ng tamang mindset at pag-intindi sa 30% rule para hindi masakal ang iyong cash flow. Sinundan ito ng mastery sa lokasyon upang masiguradong ligtas ang iyong pamilya sa baha at hazards, pati na ang pagpili ng financing strategy na hindi ka gagawing alipin ng interes sa bangko. Huwag ding kakalimutan ang pagiging mapanuri sa technical na kalidad ng unit at ang paggamit ng iyong walk-away power sa negosasyon. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang disiplina, ang abilidad na maghintay hanggat hindi pa handa ang math ng iyong buhay. Ang pangarap mong tahanan ay dapat magsilbing iyong pahingahan at simbolo ng iyong tagumpay, hindi sanhi ng iyong paghihirap. Kaya naman, ka-tips, maging wise, maging mapanuri at laging unahin ang seguridad ng iyong kinabukasan bago ang ganda ng kasalukuyan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.